Isang magandang gabi ating mga kasama sa ating mga kabayang kasabungero, ating mga kababayan na nag-aantabay ho sa atin lagi dito sa JRB Game Farm live videos. Ito ang Real Talk number 4 para sa katanungan tungkol sa sakit ng ating mga breeders na inahin na prolapse vent. Ano ho ba ito? So, tabayanan ho natin ang ating paanyaya na sana may tumugon. Siguro ang akala ng iba itong prolapse vent na to hindi magandang topic, pero maraming hindi nakakaalam ng sakit na ito. So ito, karamihan na to at common sakit na to sa ating mga breeders hens na binabaliwala, na akala nila ay simpleng sakit lang, pero ang totoo nito ay napakadelikadong sakit. At kalimitan dito kamatayan kapag hindi alam ang prolapse vent. Siguro ngayon nyo lang ho narinig yung sakit na yan na prolapse vent. So antayin natin yung ating ibang mga kasama para nang sa ganon may paliwanag natin yung problema na to na prolapse vent sa ating mga inahin. Saan nagmula? Paano nagmula? Bakit nangyari ang sakit na to? At paano solusyonan? O may solusyon pa ba? So sasagutin natin yan sa Real Talk. Kasi marami ho, napansin natin, maraming nagtatanong sa atin, Sir, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon? Tungkol sa breeders. Ngayon ay season breeding. So, kinakailangan ho natin na magabayan ng ayos yung ating mga bagong mga breeders brood hen. Kasi kung hindi ho, mahuuwi ho to sa prolapse vent na karamihan na pagkakamalang gomboro. No? So, ang gomboro po, sa sisiw lang ho tumatama yan hanggang 6 na buwan. Pero ang prolapse vent, kahit matandang manok, hindi nakakawala ho sa prolapse vent, especially ang mga inahin. So, umpisahan natin po. So, sa mga nagtatanong po dito sa ating live portion ng Real Talk, gusto nila i-topic to. At bukod dyan sa prolapse vent na yan, na-topic rin ho yung regarding doon sa ating JRB supplemento. Ito ho yung JRB supplemento na ginagamit naming maintenance sa aming manukan. Kung gaano ka-safe daw to gamitin. So mamaya, papakita natin kung gaano ka-safe ho gamitin ang produkto ng JRB. Pang hayop, pang tao. Wala hong problema yan. So, maulang gabi Sir Justin Reliera. So Sir Justin, invite na po tayo ng ating mga kasama. Kung sino ho ang gustong matuto ho nito at malaman ang sakit na prolapse vent. Ngayon ay breeding season, sigurado laganap ang sakit na to. Na napagkakamalan pa na isang uri ng common disease na gomboro, pero hindi po ito gomboro, ito ay prolapse vent. Okay. Ano ho ba ang prolapse vent? So, ganito ho yan. Ang prolapse vent ho kasi sa inahing manok, kung mapapansin nyo, kung wala kasi ako mapagdrawingan lang, no? Ang katawan ng manok, kung ito yung likod ng manok, ito yung puwetan, sa ibabaw niyan, dito namumuo yung itlog. Sa dulo niyan, may flora, tinatawag na prolapse organ. And then sa ilalim ng small intestine, papunta doon sa kanyang puwetan, na nagsasalubong yung dalawang tubo para sa itlog, na paglabas ng itlog at sa paglabas ng dumi. So yung nasa ibabaw ang prolapse. So bumabaliktad ho yan. Pumupunta yan, sumisiksik sa ilalim ng small intestine. Kaya may nagtatanong, Sir, bakit kaya ang manok ko parang may bola ng tubig sa puwetan sa pagitan ng pitso at ng puwet? Sir, bakit parang namamaga na? Ay sir, bumusaklat na. Parang bumbilya o parang bugambilya na nagchicharon yung puwet ng manok ko. Kapag nagchicharon na yun, parang may lumabas na laman na yun. Yun ang prolapse. Ngayon, maaagapan yan mga kasama, kapag napansin yung tumigas na yung ilalim at kinakapan nyo para siyang may bag ng tubig, yun yung prolapse. So kapag meron ng ganon, kailangan na kaagad pahingahan ng manok, no? Pahingahan ng mga inahin at bigyan kaagad ng antibiotiko. So sa atin may mga natural na antibiotiko na pwede sa paligid lang natin nakukuha, o meron namang mga commercial drugs na antibiotiko. So pinakamaganda dyan na sa mga ganyang klaseng mga sakit, no, na antibiotic na binibigay is yung penicillin base. So, kung penicillin base yun, booster kasi yun. So, maiba tayo. Sa mga inahin, bakit ito nagkakaroon ng prolapse vent? Okay? Ganito lang ho yan. Ang option lang ho niyan kung bakit nagkakaroon ng prolapse vent, unang-una is maling paghahanda ng inahin.
Okay? Bakit ho ba maling paghahanda? Ano ba yung mga specification ng maling paghahanda? Unang-una, you need to consider the age of your brood hen. So, sa amin ho kasi hindi kami nagsasalang ng 8 months below. 8 months pataas ang salang namin, and we are see to it na sila ay well prepared o yung tamang pagkaka-priming at sigurado namin na handang-handa na yung kanilang pangangatawan para sa pagbibreed, no, sa pagpapaitlog. Hindi rin ho namin agad sila binubooster ng tinatawag nating breeder's pellet, kasi iitlog sila nang wala sa tamang edad kapag ginamitan natin ng early na breeder's pellet. Ang pagbibigay ho ng breeder's pellet ay inuumpisahan ho yan pag yan ay pumatak na sila ng 7 buwan, no? Sa 7 buwan na yan, dyan ho sila mag-uumpisa para ma-correct yung mga nutritions nila, para pagdating na lang 8 months onward, iitlog na yan mga yan gamit sa patuka. Siguro yung 8 months na yon, sinisigurado namin from 7 to 8 months makukuha namin yung tamang timbang sa kanila. Kasi yung pagiging underweight nila, no, isang uri ho yun, yung underweight na yan, isang uri ng dahilan kung bakit umaatake ang prolapse bent. Kulang na nga ho sila sa timbang, sa pangangatawan, ang lalaki pa ng itlog nila, puwersado yung kanilang prolapse kung saan dumadaan yung itlog. Okay? So, yung iba naman ho, sa sobrang tanda na, syempre, hindi na ho ganun yung kawel balance yung kanilang pangangatawan. So, isa ho yun na napopwersa na rin ho yung matatanda nating inahin na mangitlog na hindi sapat yung kanilang nutrients o minerals sa katawan, lalong-lalo na yung kanilang prolapse, no? Hindi ho tama yung pagpapunction. Sir Vincent De Jesus, good evening po. Salamat po sa inyong pag-antabay, sir. So, kapag hindi ho nyo nasimulan, sir, pakiulit na lang ho ang video. Maikli lang naman to. Tuturo lang natin to. Isa pa hong dahilan ng prolapse ay yung kakulangan ng calcium. Pag kulang ang calcium ng isang inahin natin, talaga hong babagsak ang kanilang prolapse at mamamagaho yan, dahil puwersado ho yan, ay wala hong katulong. Isa pa yung tinatawag na yung hindi makalabas na pagdudumi o yung nag-hold sila sa pagdudumi. So, naiipon, so nagiging kumbaga sa tao, nagiging tibi, tapos napopwersa. Kumbaga sa tao, isang uri ng almoranas na malala ang prolapse, no? So, may mga gamot ho ba sa prolapse, sir? Tatanong niyo sa akin. Yes, meron. Kapag lumawit ho ang prolapse ng isang inahin o yung namagana, o sabi natin di nyo naagapan, di nyo napansin na nagkakaroon siya ng watery bag na klase sa pagitan ng pitso at ng puwetan, uusli ho yan eh. Lalabas ho yan parang almoranas. Tas hindi hirap makadumi ang manok natin, syempre dahil maga. Nililinis lang ho yun ng tubig na malinis, no? Bubuhusan lang natin, lilinisin. Then may pinapahid ho dyan. Kaya lang ho, medyo may kamahalan ho ang pagpampahid dyan sa prolapse bent natin. Yan yung preparation H ointment. Pero bago niya pahiran ng preparation H ointment, ini-sprayan ho yan ng Vetricin VF. Ino-order po yan. Yung Vetricin VF na yan. May kamahalan ho yan. And then kapag nalinisan ng Vetricin VF, saka ho pinapahiran ho yan ng preparation H ointment. Ngayon, kusa ho yang babalik sa loob. Magandang gabi, Sir John Maghirang Gapas. Salamat po sa inyong panonood. So, kapag bumalik ho yan sa loob, yung prolapse nila, asahan nyo, sir, kailangan nyo na siyang i-monitor monthly. Kasi ang prolapse, once na nagkaroon ng manok natin na yan, siguradong pabalik-balik na. Ngayon ho, kapag talagang malala na, o yung parang rosas na bumukadkad na ho ang puwet ng manok, hindi na ho yan nagagamot. So, kailangan ho, kaya ho sinasabi natin sa inyo to, baka more on tiwala tayo sa ating mga inahing breed, lalo't naka-battery cage, hindi natin sila na monitor. Ang suggest ko po, every 3 days or 4 days, bigyan nyo ng oras, himasin nyo po yung mga inahin natin. Hawakan nyo po yung pagitan ng pitso at ng puwet nila, baka nagwa-watery bag na at pala senyalis yan ng isang prolapse bent. Nakalimitan na pagkakamalang sa pola. Kung hindi naman sa pola at lumabas na lumawit na sa puwetan, yan ay napagkakamalan kadalasan na gomboro. Uli po, ang gomboro ay umaatake po sa edad na 4 na buwan hanggang 6 na buwan ng mga manok kadalasan. Yan ang gomboro.
Pag matatanda na ang manok at namulaklak ang puwet na yan, yan ang tinatawag na prolapse vent. Magandang gabi, Bro Dennis Avila and then Nestor Riquizo Jr., ang ating blacksmith partner. Salamat sa iyo, Bro Nestor, sa panonood. So, yan po yung tinatawag natin prolapse vent. Inuulit ko po, magkaiba ang gumboro, magkaiba ang prolapse vent. Kadalasan ho kasi ang prolapse vent ay napagkakamalang gumboro. Sir Derek Reyes, present. Gandang gabi po. So, wag ho tayong magkakamali dyan. So, may picture ho kami na ipapakita na kaya lang hindi ho malinaw kasi nandito sa video lang tayo, no? Na sa online lang tayo. Ito yung isang uri ng prolapse. Nag-download ako ng picture para makita nyo. Pero para ho sa kaalaman ng iba, available ho sa internet to. Jogs Valencia, salamat sa panonood, no? Ang prolapse vent to, tingnan natin kung magkakasya sa monitor. Okay, tingnan natin, no? Ayan. Nakita nyo ho yung pitan banda ng manok, lumalawit na pula. So, namamaga. So, ito yung isang uri ng prolapse vent, lumalawit sa pitan ng manok. So, ang prolapse vent, wag ho kayo magkakamali mag-identify kapag inahina ang manok natin at magulang na ang mga manok natin o lumagpas na sila ng 6 na buwan, yan ay prolapse vent na. Hindi na po gumboro yan. Wag ho baliwalain dahil mas mahirap gamutin ng malala na uuwi ho yan sakal dahil hindi na ho napapagaling. Kung ganito pa lang ang itsura ng prolapse nyo na hindi pa siya rosas, no, yung medyo pinkish pa siya, agapan na kaagad ng preparation inch ointment at linisin ng Betresin VF. So, medyo may kamahalan ho yan. Paano yan, sir? Wala ho akong pera na para ho sa ganyan. Napakamahal pala yan. Yan ang sasabihin natin. Wala hong problema. Ang prolapse vent ay isang uri ng sakit na nagagamot ng antibiotic. So, ganito lang po yan. Lagyan na natin kaagad yan, no? Ng tinatawag na natural blend na medication. So, ganito lang po yan, yung pampahid na ointment na gagawin natin. Gandang gabi, Sir Benedict Alcayaga and Rusty Francisco, ang ating Redcomb Game Farm, ang original breeder ng Peruvian ng Pilipinas. So, ganito po. Sir, ang pagpiprepare ng ointment para sa mga gantong bagay. So, humanap po kayo yung tinatawag na base ointment na pwedeng i-oral. No? So, ano ho ba yun? Isa na dyan ang pwede natin gamitin, yung Vaseline na anong tawag dun? Yung Vaseline na parang Vicks ang itsura. So, pwede natin gamitin yon na pang base. Okay? Ganito gagawin natin ho, mga sir, no? So, linisin lang ho natin ng maligam yung look water, yung prolapse ng manok kapag lumabas. And then, magkataso kayo ng malunggay, ampalaya, oregano, at samahan nyo na rin ho siya, sir, nung tinatawag nating, kung may makikita kayo dyan na, wag yung Acapulco, hindi, yung isang klase, anong halaman to? Nasa dulo ng dila ko, pasensya na ho kayo. Medyo mahirap banggitin tong halaman na to. Ano ba to? Sorry po, nawala yung kulay dilaw ang bulaklak. Rosemary. Okay, sorry. Kung wala hong rosemary, okay na ho yung tatlong wonder herbs natin, yung oregano. Pero sito ito na ang formulations natin ay 60% oregano juice, and then 30% ang malunggay, 10% ang ampalaya. So, kapag nahalo nyo yun, kumuha ho kayo sa mixture na yun ng, sa 1 ml po na mixture ng tatlong yon, kukuha kayo ng 1 ml, ilagay nyo sa isang lagayan, at sa 1/2 tablespoon na Vaseline ointment, yung petroleum jelly. So, i-mix nyo siya ng i-mix doon hanggang sa mag-absorb. Then, after nun, lagay nyo sa freezer. No? Pag nilagay nyo sa freezer yun, mamumuo yun, yun na yung pinaka-ointment mo. So, pwede rin ho yan sa paso, pwede rin ho yan sa tibak, yung ganyang klaseng ointment. So, pag nalinis nyo ho yun, tsagaan nyo lang ho pahiran yung paligid, yung affected area, pati yung pinaka-namamaga. Kusa hong papasok sa loob yan kapag naagapan. Pero pag yan ay pumutok at namukadkad na parang chicharong bulaklak na rosas ang kulay, pasensya na po. Hindi na ho natin maaagapan yan, mauuwi na yan sa pagkabulok ng kanilang prolapse. At iyan ang magiging sanhi ng kanilang pagkamatay.
Ngayon, so nabigyan na natin kayo ng topic regarding sa prolapse na yan. So this is the real talk. So unexpected video to kasi may nagtatanong. So abangan nyo by next week ang ating online tanungan. So itanong mo kay JRV, lahat ng problema, solusyon sasagutin sa inyo sa pamamaraang natural, sa pamamaraang commercial na sistema. Ituturo natin ho yan. Pati ang vaccination program. So ituturo ho natin yan kung gusto niyo matuto, pero sa amin ho, we are doing the natural way. So we are not introducing anymore the vaccine on our farm. And then proven naman namin 80 out of 80 na tinesting namin hanggang ngayon po, they are going for 3 months na wala pa rin hong bumibigay at still healthy and strong. So good eve Sir Jock Perez Rabino. So, sir, inuulit ko po sa inyo. Ang issue na to is regarding for prolapse vent na kadalasang napagkakamalang gumboro, wala hong gumboro sa manok sa edad na 7 buwan pataas, yan ay prolapse. So, kaya sinasabi ko sa inyo, pinaka-ideal na edad ng manok na inahin para gamitin sa breeding ay 8 months pataas. Ang pababaho dyan ay medyo may critical na kondisyon. Walang pinag-iwan sa tao na ang pagbubuntis na maaga ay nauuwi sa eclampsia. So, ngayon po, bukod sa prolapse vent, may nagtatanong po regarding sa ating JRB supplemento. Ito po yung binibigay naming maintenance sa farm. Medyo may nagtanong kasi kanina na medyo duda sa atin sa gamot natin kung gaano kasip ito. Ngayon po, bibigyan natin ho ng linaw yung kasagutan na yan ni Sir. So, wag ho kayong mag-alala, Sir. Gaya ho ng pinangako ho namin sa inyo. Ang supplemento hong ginagawa ko, this is a natural herb. Hindi lang ho to maganda sa animals natin, sa hayop natin. Kahit sa pangangatawan ng pantao, maganda to. Magandang gabi ho sa Richard Diwaong. Salamat po sa pagbati kay Mr. Natural. So, ito sir, kung nanonood ka man sir ngayon, kung hindi man, makikita mo tong video na to. JRB supplemento, ito ay binibigay namin 2 times a week sa aming mga alagang sasabungin sa aming farm. At napakaganda ng epekto nito sa katawan ng ating panabong na manok. So, magandang gabi, Sir Michael Ngo. So, thank you from Taipei. Sir, kung nanonood ka, panoorin mo to. Ito, sir, bago. No? Bubuksan natin para sa'yo. Okay. Okay. So, sir, ito ang JRB supplemento. Bagong bukas ho, sir, para sa'yo. So, ito, sir, hindi ako nagbibiro. Ginagamit ko to araw-araw sa amin. Dahil ito ay 3 natural na wonder herb. Natutunan ko tong formulations na to from India. So, ito po, sir, ay sinisigurado naming malinis. Dahil sariling gawa to. At isa pa, napakaselan ko ho pagdating sa paggawan, lalo't yung sinusubo. Dahil ginagamit namin sa farm, at isa pa, ginagamit ko rin pang maintenance ko. Ito sir, panoorin mo. Siguro naman sir, wala ka ng duda na ang sarili kong gawa ay iniinom ko. Gaya ng sabi ko sa inyo sir, kapag gumawa ang JRB ng gamot, ang test trial ko sa katawan ko. Dahil gusto kong malaman kung anong epekto neto, at kapag umepekto sa akin, babawasan natin ang formulation para umakma sa alagang manok. So sir, kung nanonood ka, ang JRB supplemento maintenance, iniinom ko, mini-maintenance ko. Kung hindi mo paniwalaan, ngayon maniniwala ka at ininom ko sa harapan mo sa bagong bukas na bagong package namin. So mayroon tayong expiration date at mayroon kailang production date na ginagawa yan. So wag ho kayong mag-alala. Hindi ko lang ho ininom na sinubukan yung pamurga dahil ayoko hong mapurga. Pero nakita nyo naman, sinugal ko ang aking manok para dyan. So, isa pa, ang oregano ho, ginagamit ko rin kapag ako ay nagkakaroon ng masamang pakiramdam sa paninipon, at maganda rin hong pantao yan. So, wala hong overdose yan. Kaya mapamanok man, mapatao man, mapahayop man, iyan ay proven safe. So, ngayon sir, nakita nyo, in-online ko, ininom ko ang sarili kong produkto dahil yan ay proven effective na 3 wonder herbs na walang halong chemical at walang halong alinlangan po yan. Dahil ultimo ako, iniinom ko yan sa harapan ng nakakarami. So, kung maganda sa taong epekto, mas maganda rin yan
sa hayop. Watching again here at work, Sir Idol. Laking tulong ng mga video mo. Nako, Sir Jaime Matute, gaya po na sabi ko sa inyo, sir, bago nyo ako naging idolo, inidolo ko na ho kayo. So, lahat kayo ho, idolo ko. Sa bayan ng magsasabong. Kaya nga ho, nandito tayo dahil ayaw nating mahayaan bumagsak ang kalidad ng pagmamanok sa Pilipinas. Dahil ayaw nating masaklawan tayo ng maling paniniwalang mahal magmanok kung meron namang natural na pamamaraan kaya walang mahal sa pagmamanukan. So, sa amin ho, yung sa amin kasi, kaya ho kami nag-share na lang ho neto sa inyo. Ito ay talagang sarili namin ginagawang formulation just for sharing, for knowledge na sa amin ho, simulang nilabas ko na itong mga pinag-aralan namin na medisinang natural, lumipat na ho ako rito. At the same time, maganda naman ang record namin, bakit pa ako magpapalit? So, October 14 on Saturday, abangan nyo ho kami. May laban ho kami ng fast skill dito sa Los Baños, Laguna. So, inimbitahan tayo ng ating buting mga kaibigan. Isasali natin ang ating mga linyadang bolo. So, isang Black Henny, isang bolo. Sabihin na ho natin, ang ating Black Henny ay yan ay nagmula sa ating mga kababayan na ating tropa o ating kapartner, at ang bolo na yan, abangan ninyo ang kaabang-abang na laban ng ating blacksmith molder, the first bolo molder of the Philippines, si Nestor Riquizo Jr. at ang ating mga Hennyline Hercules ni Resty Francisco, at syempre ang isa doon, ang ating super bulik na sweater dome na signature line ng JRB. Hopefully may uwi natin ng tagumpay at hindi ho tayo umaasa sa 100% dahil paraso ng manok ay may bakal, una-unahan lang. Kung sino ang mas gising, sino mas magandang maghanda, at sinong unang nakapatama lamang sa panalo, wag lang hong bibitaw si Lady Luck at siguradong babaliktad at lalabas ang hiwaga ng sabong. Sir, magandang gabi. Ano at paano kayo gumamot ng nanalong manok? Sir, simple lang. Sa sugat to, hindi na ho, Sir Chris, si Chris Morris Hermosa ng Caballero. Sir Chris, magandang gabi. So, ganito lang, sir. Ganito ang ginagawa namin, sir, no? Sa sugat, syempre, kapag malalim talaga yan, gusto natin fast acting, wag na nating gamitin yung natural na pamamaraan dahil baka kamatay ng manok. So, kailangan fast acting kaagad. So, kung kinakailangan na merong ibigay na penicillin base, kasi mahirap po kung gagamitin natin natural, i-extractin pa natin talaga yung solid penicillin, medyo mahirap. Pero pwede ho yun. Kapag nakainom na ho sila ng 5 piraso at sariwa pa rin ang sugat, pwede na yung natural. Kaya lang ho kasi kapag gaya ho ng sabi namin sa inyo, kapag nag-antibiotic, pinapatay pati yung good bacteria. So dito ho kami magpainom ng sugatang manok. Kung kami ay magbigay ng antibiotic, kung inject man o oral man, sigurado penicillin base ang binibigay namin dahil sugat. Pero pagpainom namin nun, kasabay lagi ang suplemento para bigyan sila ng panibagong mga nutrients and minerals sa katawan, hindi sila manuyo. O kung patayin man siya ng antibiotic, yung good bacteria, may pamalit ka agad. And then, ang sugat ho niyan, Sir Chris, ito ang ginagamot namin. Ang malunggay, no? Ang katas ng malunggay, ayan ang ginagamit namin. Pinipiga namin, pinapahid namin parang lotion. Then, sinasarahan namin ng Vaseline ointment. Mabilis ho magpatuyo ng sugat ang malunggay. So, isang halimbawa ho yan, yung tama ho sa balat na may tahi. Tahiran nyo lang ng katas ng malunggay, then sarahan ninyo ng Vaseline. So, mabilis ho yan na naghihilom. So, gaya ng sabi ko, pag gumamit kayo ng antibiotic base, siguraduhin nyo 5 araw. So, sa amin ho, kapag nagbigay kami ng antibiotic, para hindi ho bumagsak ang katawan ng manok, nagbibigay kami ng suplemento. Isang tableta rin ho. Pag araw-araw, 1 tablet ng antibiotic, 1 tablet ng suplemento, panoporta. So, Jog Valencia, nagamit ko oregano bro, galing ng result. Sabi ko sa'yo, paring bro ang oregano, wonder herbs yan, walang limit yan. Napakahusay niyan. Leo Gacotina, sir, pwede ba sa sisiw ang oregano? Pwede sir. Ang formulation ho lang yan, sir. Sa 1 litrong tubig, dapat may 2 kutsarang katas ka ng oregano. Yan ang ipapainom mo sa kanila. Halo sa tubig, wag direkta. Dahil may hilo sila kapag direkta. Dahil ang oregano, wala namang overdose yan, pero ang epekto naman yan, yung pagkahilo, hallucination, no? Sa pagkahilo sa kanila. Dahil medyo mapait kasi, sobrang pait ng oregano kapag puro. So, sana Leo Gacotina, nasagot kita. Richard Diwaw, sir, tanong ko,
paano kayo naghahanda ng mga breeding materials, lalo na ngayong umpisa na ang umpisa ng breeding season, at paano patigilin umitlog mga hen at di pa isasalang. Bala ko magkasa ng end of October pero umiitlog, tama ba? Pero umiitlog na. Thanks po sa sagot. Sir, ganito po yan. Ang inahin ho talaga kapag mataas ang calcium nutrients na kinakain nila, at sa gusto nyo maglalaglag ho yan ng itlog para magbawas. Okay? Kaya ho sila umiitlog ng wala sa oras dahil hitik na ho ang minerals. Palatandaan yan na ready na sila sa isang breeding season. So kapag napaaga ho yun, especially kung mataas masyado yung binibigay nating pellet content sa kanila, yung carbohydrates o yung CP, mataas masyado ang CP content ng pang-maintenance natin, talagang iitlog ho yan. So sa amin sa farm namin, pag ganyan na unnecessary ang pag-itlog ng manok at gusto naming sabay-sabayin, kaya ho kami gumawa ho nung tinatawag naming, ito binibigay namin to sa kanila, kaya kami gumawa ng liquid form na dewormer, no? Ang pagbigay namin sa kanila para pahintuin sila umitlog, 3 times a week kami nagbibigay. So ang pagbigay namin yan is MWF, 1 ml of our liquid dewormer para pigilan sila mangitlog. So kasi kapag ganun ho na hindi siya exact dose, 2 ml kasi exact dose ko, kalahati. Kung tableta gagamitin nyo, kalahating tableta. Ang purpose ko kasi yan, sir, para i-withdraw nila. Pag nagpupurga kayo kasi, sir, nagwi-withdraw sila ng minerals. Napopersa silang ilabas yung mga liquid minerals nila sa bituka para hindi ho mapunta at ma-extract para maging panibagong nutrients. So, kung sa palagay nyo tama na ang katawan nila at umiitlog sila, ibig sabihin talagang hitik sa minerals and calcium yan, kaya nagbabawas, kaya nangingitlog. So, tirahin nyo ho sila ng 3 times a week ng dewormer. Sa amin ho, 1 ml ng aming liquid. Siguro sa ibang commercial drug, siguro mga half tablet lang, 3 times a week. Mapipigilan ho ang pag-itlog niyan. Tapos ang paghahanda naman ho namin kapag naghahanda ho kami. So, pasensya na ho kayo at sariling produkto na naman namin ang mumutawi sa aking labi, no? Kapag ho kami nagpa-priming ng mga breeding materials, mapa-hen man o mapa-broodcock, ang first thing to do namin, we are doing our 3Ds step, no? This is the deluce, deworm, and drops. So, ang drops ho na ginagamit namin, for your information po, no? Na para dun sa bulate sa mata. Hindi ho, yung iba ho kasi sabi namin mag-oxyrid na lang. Pero sa amin ho kasi ang ginagamit namin is yung patatas. Kinakayod namin ng patatas, tas binabalot sa tela, pinipiga namin, kinukuha namin yung katas. Kaya lang ho, matrabaho yan, pero napakaganda ho sa manok. Isang drops ho kada mata ng manok, and then tag-isang drops ng NSS water. Nabibili po ang NSS sa mga butika para mahugasan yung katas ng patatas sa loob ng mata. So, yan ang binibigay naming pan-drop. So, pang-deworm naman namin, syempre kapag breeding ho, ay kailangan ho namin dyan diretso flushing na. So, pag nag-diretso flushing ho yan, syempre, kailangan ho sa manok natin mawala ng stress. Yung hindi sila stress. Nagde-deworm na, nagpa-flushing na. So, at the same time, hindi sila stress. So, hindi yung kagaya ng ibang gamot na bibigay ka pa muna ng deworming ngayon, kinabukasan bibigay ka ng antibiotic, na which is mali. Kung pang-flushing mo is antibiotic. Kasi, kaya ka nga ho nagpa-flushing, para matanggal yung agent na bad agent sa katawan ng manok. Mag-i-introduce ka pa ng panibagong bacteria. And then isa pa ho, yun yung sa pananaw ko sa pananaw ko, yan ang isang maling paraan ng pagpa-flushing. Nagtatanggal ka nga ng bacteria And then later on, pagtanggal mo ng bacteria, papasok ka naman, nag-introduce ka naman ng bagong bacteria. Tandaan ninyo, kapag hindi nyo tinapos ang antibiotic sa katawan ng manok sa 5 araw, nagiging immune yung antibodies na yon sa katawan nila. Susunod na tamaan sila ng sakit, hindi na ho sila basta-basta tatabla ng antibiotic sa ganyang pamamaraan. So sa amin ho, ganito. Ang priming namin, day 1 namin is siyempre dilus, ligo, tanggal ho ng external na mga kuto. So ayoko ng shampong mabula na wala namang silbi, pumatay ng mga kuto. Di baling hindi bumubula, basta patay lahat ng kuto. So ang ginagamit ko ho dyan ay Exterminator shampoo ng JRB. Hindi ho yan bumubula, pero sinisigurado ko sa inyo, patay ho lahat ng kuto niyan at napakakintab ng balahibo ng manok after. Then sunod ho niyan sa dilus, di-deworm ho namin yan ng aming X-Strength Dewormer. 3-in-1 effect.
So, may fast-acting deworming na siya. Within 20 minutes, sisimulang umipek sila ng deworming, patay lahat ng bulate sa loob ng internal. And then, after nyan, meron na ho kasamang flushing yan. After nya mag-deworm, antayin nyo po yung huling ipot nyan. Ang huling ipot nyan ay kulay itim. Kung talagang puno ng toxin ang katawan ng manok nyo, ilalabas niya yung ipot na maitim na maitim na maitim. Wala ho yang peke, hindi ho kagaya ng City Williams na kapag pinainom mo ay talagang halos berdeng itim. Kasi ho, sa tableta nilang kulay berde. Sa amin ho, natural ho yan. Ang gelatin capsule ang ginagamit natin na nalulusaw talaga yan, talagang nadideteriorate yung tableta na yan. Ang loob ho niyan, hindi ho kulay itim. Halos kulay brown, no? Brownish ang kulay ng powder na yan na nasa loob niyan kung bubuksan ninyo sa mga nakabili. So, hindi ho, kapag natunaw ang brown, syempre, hinalo mo sa tubig, as in brown yan, hindi itim. So, walang peke ho dyan. Pero makikita nyo ho yan ay lalabas kulay itim. At the same time, merong kargado ho yan ng nutri-vitamin minerals para sa stress ng manok na hindi ganong kataas ang stress level nila. Mapipigilan ho ang stress nila to the max. Makikita nyo, nagdi-deworm ka, nagpa-flushing ka, ang manok mo parang baliwala, palakad-lakad lang, walang reaction, parang normal lang. So, yan ang isa sa dinevelop namin. And then, after namin makuha yan, papatakan namin ng katas ng patatas sa mata. And then, after mga pagkapatak niyan, ipa-flushing namin yan ng tag-3 patak ng NSS bawat mata para ma-flush out. So, after namin yan, next ay ididiklag na namin sila. So, isa-isa namin ididiklag para masiguradong walang sipon na dadapo sa kanila o walang nakabara sa kanilang mga yan na dulot ng sipon. Then, after nyan, iseselyo namin sila ng aming citric vitamins, minerals. Dahil nga naglabas sila ng mga toxin, kailangan naman ho ay isara natin sila na may protection. So, yung citric vitamin minerals natin na concentrated citric ay ang purpose niyan ay magkaroon ng natural agent ang manok natin na pambangga sa mga airborne diseases para hindi kagad sila tablan ng mga sipon, halap o kung ano mang klaseng airborne disease yan. And then, syempre, nagbawa sila. Kailangan ma-recorrect ho natin sila ang kanilang mga minerals para nang sa ganon masigurado nating perpekto ang kanilang pangangatawan sa oras ng breeding at dyan ho namin binibigyan yan ng aming chelated minerals. 1 ml sa 1 litrong tubig, hinahalo lang sa painom. So, kapag nagawa na ho namin yan, wala ho kaming ibang isinusubo sa manok namin sa oras na yan at hindi ho kami nagtuturok dahil alam namin kung anong sangkap ang may omega 3S at merong B supplement na kompleto. Dito na ho ang sunod naming bigay on the 4th day ang aming supplemento. Okay. Meron hong natural herb, ang natural herbs na 3 wonder herbs na may natural na B12, B-complex, B9, B5, B6 na kasama at may BK, may vitamin K pa yan, may omega 3S na natural yan. So, kompletong-kompleto ho yan ating 3 wonder herbs supplement. Basta tama ang ratio, siguradong pasok sa katawan ng manok. So, after nyan, maka 5 days ho sila. On the 5 days, pahinga ho sila. After magpahinga sila, on the next week na ang simula namin, Monday na. So, yung 2 araw, rest nila. From Friday to Sunday, rest nila. Monday, and then Monday, Wednesday, Friday, binibigyan namin ng probiotic. And then sa hapon, binibigyan namin ng citric vitamin minerals after meal. So, ganito pagbibigay. MWF, sa umaga, 30 minutes before meal, ay binibigyan na namin ng probiotic. Then, after 30 minutes, pakakainin, papahinga ng 30 minutes bago painumin ng tubig. And then, sa hapon naman, papakainin natin ng feeds after na nilang kumain. After 30 minutes, ang ipapainom natin ay yung citric vitamins natin na hinalo sa tubig. Then, after nilang makainom, kinabukasan ay Tuesday, Thursday, and Saturday. Ang binibigay natin ay yung ating chelated formulations. And then sa umaga ang chelated, no, na binibigay natin ang chelated sa umaga. Pagkabigay ng chelated sa umaga, yun na po rin yun ang ibibigay sa hapon. So ang suplemento po sa last day ng pagbibigay ng chelated ng Sabado, pagbigay sa umaga, kasabay ang isang tableta ng suplemento para sa ating breeding. Pero hindi pa ho kami nabigo sa breeding at ngayon ho magsisimula kami mag-breeding. Gagawa natin ng documentation video ang mga produkto namin, no? Kung paano sila mag-produce, makikita nyo. So, ang inahin na ipipresent namin sa documentation is around 200 heads. Tingnan nyo everyday pag nagsimula kami magsalang kung gaano karami ang collections.
So, expected sa 200 hens, not lower than 150 per day ang collection ng itlog natin. May mga inahin kasi na every other day kung maglabas ng itlog. So, ano yan sir, ang pagpapriming ng ganyang procedure na yan ay isang buwan namin ginagawa bago namin isa lang sa brood cup ang mga inahin. Sir Richard Diwaong, sana ho ay nasagot kita ng maayos at naibahagi ko ho ang experience namin pagdating sa breeding. Julio DC sa East, watching again here from Bigan. Sir, salamat po sa panonood. Nandyan po ang tinubuang bayan ng aking asawa sa Kabugaw, Ilocos Sur. So, Barangay Alinaay po. So, maraming salamat Sir Julio DC. Thank you sir sa advice ng asukal na anti-stress sa aking ibon pagkagaling sa training or race na nakaka-recover talaga sila agad-agad. Pakibati mo na rin ang kagrupo ko sa Bigan. Sinusubay ang Vegan Racing Pigeon Association. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po magpanalo ang inyong mga ibon sa pangangarera. Basta ho glucose, anti-stress po yan. Salamat and God bless din sa iyo, Julio DC. Alex Asis, magandang gabi sa iyo, aking inaanak. Jeric Saratan, sir, lang po, para saan po ang oregano? Sir, ang oregano is natural supplement na pangontra ho sa sipon with may antibiotic content, antifungal content, may omega 3s, may omega B12. So, ibig sabihin no, isa ho yan sa pinakamagandang natural booster against airborne diseases, lalong-lalo na ang mga respiratory disease. So, Larry De La Cruz, good PM sir. Sorry, I'm late. It's okay sir, Larry. Pwede mong i-watch back ang ating video. Kaisen, good day sir. JRB, naniniwala ba kayo sa pamanhiin ng mga matatandang sabungero tungkol sa mga di umanay senyales ng manok na mananalo o scientific approach lang kayo? Salamat po. Alam mo sir Kaisen, noon panatiko ko ng librong senyales. Actually, meron ako niyan. Yan mga bastunan na yan, pitong bakod na yan. Naikwento ko na ho yan sa mga previous video. Simula ho nung naging katawa-tawa ho tayo, no, na pag sinabing pitong bakod, kailangan mong ikutan ang buong gradas ng pitong beses para selyuhan yung kalaban mo at siguradong panalo. Ginawa ho natin yon. Kaya lang ang manok ho natin yata ang naikutan ng malas, hindi ho nakasuka. So, although sinabi ko okay yon, sumunod yung sinasabi nilang bastunan na sa unang panalo, tuduhan mo at mananalo yan. Umabot sa basaan, unang namatay yung atin. Meron naman dyan sir na yung sinasabing buhayon, sa unang laban daw siguradong talo na, kaya hindi yan nilalaban. Nilabang ko naman ho yun, bakit naman ho nanalo? Ang sa akin naman ho, yan matandang paniniwala. I give respect for those mga mentor natin. Sa kanila nagsimula ang industry na yan. Kaya yan, mga paniniwalang yan, ginagalang ko po yan. Pero sa panahon ho ngayon, isa na lang ho ang pinapaniwalaan namin sa sabong. Kung sino ang matibay ang paghahanda at sino ang nasa tamang kondisyon at magandang pangangatawan sa oras ng laban at pointing, mataas ang porsyento ng pagkapanalo. So, Sir Kaisen, gaya na sinabi ko, hindi ho sa hindi naniniwala, pero ho yan nire-respeto ho natin, pero isa lang ang masasabi ko po, mas naniniwala ako sa pagmatibay na paghahanda ng manok. Salamat Sir Kaisen. Hernie Mancelia, Sir, good eve po. Ano po ba mabisang gamot sa bulutong? Sir, paminta, totoo po yan. Pamintang buo, subuan mo araw-araw. And then, syempre, lilinisin mo yung bulutong. So, may pinapahid dyan, nakalimutan ko lang ano yung pinapahid dyan sa bulutong na yan. Nabibili ho yan sa malalaking poultry supply na pinapahid na kulay puting likido. So, pero isa pa sir, ituturo ko sa inyo, herbal para sa bulutong. Wala hong masamang subukan, pero gamot sa buni, gamot din ho sa bulutong, ang Acapulco leaves. Sir, masyadong mainit ho ang Acapulco leaves. So, dikdikin nyo lang ho yan, pigain nyo yung exact amount lang ho na para dun sa eksakto kung saan yung bulutong niya, yun lang ang pahiran nyo. Babaran nyo ho yan, kusang lalaglag ho yan sa Acapulco, katas ng Acapulco. Kung hindi nyo alam ang Acapulco, sir, yan yung parang ipil-ipil na malalaki ang dahon na kulay dilaw ang bulaklak. No? Yan ang Acapulco. So, sana sagot kita, Sir Hernie Mancelia. Gerson Abelia, Sir, magandang gabi po.
Sir, kung nag-load ka na po ng mga itlog sa incubator po, tapos biglang nawala ang kuryente po, din wala kang generator, anong diskarte po na hindi masisira ang iyong itlog? Salamat po. Sir, ganito po. May golden tips ako dyan. Ito, tested namin to, sir. Pero medyo kailangan mo lang, sir, na bantayan kapag ganyang walang kuryente. Kailangan ho, handa kayo laki. Kailangan nyo ho, marami kayong bote ng yung mababasagin na gin. Kung maaari nga, 4 kantos para hindi gumugulong, no? Maghanda ho kayo nyan, saka manual na thermometer. So, saka, syempre, konting tiyaga ho yan. Sana may debaterya kayo. Yung may nabibili ho mga 12 volts na pan na maliit. May nabibili ho nyan. So, maging handa lang ho kayo. So, sa amin ho kasi, meron akong generator, pero meron din ako nyan. Kasi sabi ko nga, paano kung masira generator? Sir, ang maintaining na temperature na binabantayan natin is 7.5. 7.2 to 7.5 sa amin, 7.7. Yan ang mga ideal na init ng incubator, no? Ngayon po, biglang nawala ang kuryente. May butas ho sa ibabaw ng incubator nyo pasingawan. Takpan nyo kaagad ho yun ng tela. Huwag nyo pasingawin. Siyempre, para kapag hindi ho yung sumingaw, meron ho kayong 30 minutes para kumilos. Relax lang kapag ganon. Magpakulo ka na ho ng tubig. Siguro naman hindi kayo naubusan ng gasol kung nawalan ng kuryente. Maliban na lang kung saksak rin ang inyong lutuan. Pag nagpakulo ho kayo nun, kumuha na kayo ng deroskas na bote na sinasabi ko sa inyo, lagyan nyo ho ng mainit na tubig. Pero siguraduhin nyo, hindi puputok ang bote, ha. So, pag nilagyan nyo siya ng mainit na tubig, no, hindi, syempre mainit yon bagong kulo, wag nyong bibiglaing basahin yung tubig. Sa amin kasi babalutan namin yung bote na yan ng manipis na tela na may tubig, yung basa ba, bago namin ipapasok sa ilalim ng incubator. So pag pinasok natin yung mainit na bote plus yung may telang damit, no, syempre may kasama na rin kaagad na humidity yon, na may moisture na rin kaagad yon, saka namin lalagyan sa loob ng manual thermometer. Tinitingnan namin kapag mataas ang temperature, no, lumalagpas, nag 37 na siya at nag 37.5 at makikita mong papalo na siya ng 37.7 na mag 37.8, buksan mo kagad yung isang butas. May butas sa ibabaw yon. Pag binuksan mo yan, sisingaw yon. Babantay mo lang. Kailangan pag nag 37 na naman siya, takpan mo lang. So mainit yon. So kailangan i-maintain mo siya kahit 37 degree. So yun lang ang pagbabantay namin doon. Ang pagpasok naman ng bote, mga 2-3 kapag malaki yan, sapat naman para magkaroon ng maligamgam na init yung loob ng incubator hanggang sa bumalik ang kuryente. Pero kung matagalan na ho yan, na talagang wala ho tayong magagawa, ay dapat ho, sir, mag-rentals ka na ho ng generator. Huwag nyo na i-sacrifice. Kung aabot ng 2-3, mga sabi natin hanggang 3 araw, kaya pa yun i-manual. Pero yung mahigit 3 araw, ay sakripisyo na ho yun. Kawawa naman, no? May nabibili naman kung maliliit na generator na akma lang dyan na halagang 4,000. Pwede nating pag-ipunan din. So, yun ang tips ko sa'yo, Sir Gerson Abella. Rick Songko, watching from Kuwait, salamat po sa panibagong kaalaman. You're very welcome, Sir Rick. Gilbert Sardenya, watching from Italy, salamat sa aral, sir. Mabuhay kayo, mabuhay din po kayo, sir. Phoenix Game Yard, Sir JRB, ask ko lang kung kailan mag-fasting pag ginamit ang liquid at capsule dewormer nyo. Thanks, sir. Gaya ng sabi po, walang fasting. Ang pagbibigay ho niyan, umaga. So, pagbigay mo sa umaga, 30 minutes before mo silang pakainin, subuan mo na sila niyan. Makikita nyo naman, magre-reaction yan. Kung ang gagamitin nyo po ay yung ating liquid, 30 minutes before silang kumain, ibigay nyo na. Pero kung ang ibibigay nyo ay yung capsule natin at yung extract natin, siguro mas maigi 1 hour before silang pakainin, sa kanyo bigyan. Kung kayo ay nagpapakain ng alas 7, alas 6 ang pagbigay, pinaka-advisable. Dahil sa oras ng pakain, pwede mo na silang pakainin. So, gaya po na sabi ko, hindi nyo sila kailangang isakripisyo na maghapon. Sa umaga lang po, bago sila bigyan ng pagkain, 30 minutes o 1 hour before sila mag-meal, sa kanyo sila bigyan ng ating liquid dewormer o yung ating capsule dewormer. Then, pagdating sa oras ng pagkain, bigyan nyo sila ng pagkain, wala akong problema. No? Sir Phoenix Game Yard, salamat po sa pagtangkilik sa aming produkto. Sigurado po yan, walang stress ang inyong manok. So, 1 hour before lang sila pakainin, bigyan nyo po. Malon Halog, maglalaban ako sa Sunday, Dr. Blues ang gamit kong pangkondisyon. Maganda po ba ito? Sir, sa amin noon gumagamit, to be honest, gumagamit ako ng Dr. Blues.
Yung B15 ko, ang gamit ko dyan is yung Night Owl. So, yan yung pang pointing ko, saka yung before fight ko. Yan ang binibigay ko, 0.2cc, at least 2 hours before the fight ang pagbigay ko niyan. Pero sa ngayon nga po sir, gaya ng sabi ko sa inyo, simulang natutunan natin yung natural na pamamaraan, hindi na ho tayo nagbibigay nung sinasabi nating mga suplementong yan, yung mga Dr. Blues na yan. Ang ginagamit na ho natin yung sariling produkto natin na mga natural na paraan. Nandiyan na po yung, kasi meron naman tayong na produce na tinatawag nating kagaya ng performance driver saka anti-stress booster. So napakaganda ho ng epekto para sa amin. So syempre sa mga commercials natin, syempre gusto namin introduce din yung bago naming mga product na ginagamit namin para makikita naman ho natin hindi na dokumentaryo sa lahat ng laban namin yan na ang ginagamit namin, yung aming JRB product. So siguro ang ginagamit na lang namin, ang hindi lang kami nawawalan sa farm, yung ATP booster ng TurboCac. So, yung ATP booster kasi kailangan namin yun sa oras ng pagpa-prime. Doon namin binibigay yun at hardening. Napakaganda po nun. Hindi pa ho ako nakakagawa ng pamalit doon kasi napakahirap i-extract ng purong adrenaline triphosphate. Yan po ang totoo. Yun po ang hinahanap natin, yung pinag-aaralan rin namin yan, pero sa palagay ho namin di natin makukuha. Kasi galing yan ho sa mga sa mga composition ng mga body organs ng animals, ng plant combination niya, adrenaline triphosphate. Yan ho kasi yung epekto sa manok pag nagsasaksak tayo ng B12, B15, after 1 week, nagde-develop po yan ng adrenaline o adenosine triphosphate. Yan po yung extra energy ng manok na kailangan sa oras ng laban at basaan. So, salamat Sir Maluhalog at naitanong mo yan at hindi ko tinatanggihan na gumagamit ako dati ng Dr. Blues din. Salamat po. Gerson Abella, maraming salamat po. At last, may diskarte na po ako. God bless po, sir. Naku, walang anuman, Sir Gerson Abella. And then, watching from UAE. Magandang gabi po sa lahat ng taga-UAE na ating mga bayani na nakikipagsapalaran sa hamon ng buhay para sa ating pamilya. Bilib po ako sa inyo at saludo po ako sa inyo. Maluhalong, galing na po, galing na po sa inyo. Nag-i-inject kayo before fight. Hindi po ba maka-apekto sa performance ng manok? Sir, sa experience ho namin dyan sa Dr. Blues, maganda naman ho sa amin yung naging epekto niyan before, but suddenly nga ho, kapag nagkamali, tulog ang manok. Kaya ho yan kaya yan binibigay ng 2 hours before the fight para ma-absorb ho ng katawan nila. Na yung B15 ho kasi kapag na-absorb ng katawan, automatic yan nagko-convert ng adrenaline triphosphate. Yung adenosine triphosphate yung ATP, na which is kailangan yan. Ang problema ho dyan, kapag na-miscalculate o napaaga ang laban, tapos tayo dyan. Minsan naman kapag sumobra sa oras at hindi pumutok sa tamang oras, tulog ang manok. Kaya nga ho, sabi namin na ang pinakamahirap na punto sa manok ay yung pointing procedure. Kailangan ho, nasa tamang oras, so masakto ninyo. Kaya nga ho kami, kapag ho naglalaban kami ng mga big time event derbies, nakabantay ho kami dyan. Ang unang set dyan, dapat alam nyo ang settings ninyo. Alam ninyo yung palaban. Halimbawa sa isang sabungan, sa isang oras ho, nakakailang fights. Usually 7 to 8 fights. Mabilis na ang 10 fights sa isang oras. Ang average ho niyan is 8 fights. So, ang pinoposition namin yan, kaya kami ho, ayaw namin nagpapa-early fight. Gusto namin medyo kalagitnaan na kami, mga ganon. Kasi kapag early fight, nawawala ho kami sa kalkulasyon. So, at least kapag medyo kalagitnaan kami, nabibilang pa namin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nagsimula ng alas 6 pa ang laban, bilang na kami noon, atras. Malalaman mo kung sino yung papasok dun sa oras na yun. Di bali yung umadjust kami. Ganun ho yan, sir. Kaya ho napakasela ng pagpo-pointing. And then dyan, no, kapag palapit ng palapit ang laban, sige, ang gagawin ho namin dyan is every 2 hours kailangan nagda-dropping kami, nag-check kami kung anong kulang, kung basa ba sila o dry ba sila. Kailangan ma-recorrect agad yon. And then isa pa, kapag tinitingnan niya kapag nagda-dropping kung tulog. Pero isa lang ang tip ko, pag oras ng derby, wag niyong papatayan ng ilaw ang inyong cockhouse. Dahil sigurado pag binabaan niyo manok niyo, tulog. 100% yan. Sa amin no, hindi ako nagpapapatay ng ilaw sa oras ng laban. Hayaan nyo lang nakatakip sila ng tela, pero walang papatay ng ilaw. Totoo po yan.
So, Sir Maluhalog, sana ho na sagot ko ho kayo. Malunhalog, no? So, sinasabi ko ho sa inyo, wala hong masama ang pagsubok, pero napakahirap po mag-timing sa pointing. Pero pag na-timingan nyo naman ho, sinisigurado ko sa inyo, masisiyahan naman kayo sa epekto. Pero yung sa amin ho, kaya ho kami bumuo ng fast acting agent ng panggising ng manok at pampaalerto. Ayan yung performance driver. 30 minutes before the fight, di baling tumaas ng 30 minutes, wag bababa. Dahil eksaktong 30 minutes o wala pang 30 minutes, nag-umpisa ng umepekto yan. So, di baling tumaas, wag lang bababa. Kaya ang pagbibigay namin yan, kapag sinabing limber, patak na kami ng 10 drops ng aming performance driver sa aming panabunging manok. So, hindi na kami nahihirapan ngayon mag-pointing, sir. Kung kailan ang timing ng turok at kailan ibibigay dahil sa sarili naming produkto. Nakita nyo naman, sir, napakaganda ng kinikilos ng manok. Iniikutan ng kalaban, tsumechempo ng maayos dahil gising sila. Kahit na basang punto dyan, sir, gising sila at madiskarte sila at yung alerto sila. Ngayon, nakikita nyo naman nung ginamit namin yan, na may chances pa yan na may isang pangyayari pa dyan na nakatalikod ang kalaban, dun niya pinalo. Pag ikot niya at nakatalikod, dun niya pinalo ang kalaban. Ibig sabihin, sir, naging masyadong sharp sila. So, salamat po. Okay, ilang beses ko na po kasi na-try. Pag Sunday ang laban, Thursday ang inject, 0.2, then yun na yun, hindi na ako nag-inject. Ay, sir, ang pag-inject ko ng Dr. Blues, kahit tingnan nyo yung programa, 3 days before the fight, tuturo ko kayo ng 0.2. Tama po yan. And then sa oras ng laban, 0.2 pa rin. 2 hours before the fight. Pero kung hindi nyo gamay yun, wag nyo na subukan, baka madisgrasya pa. Hindi ko ina-advise, sir. Nasa sa inyo na po yun. Pero yan po ang procedure ng Dr. Blues. So, Sir Marlon Halog, salamat po ulit. Jivitan, sir, tanong ko po, pag mag-i-inject ng manok, saan po ba dapat bahagi ng katawan ng magtuturok ng gamot? Salamat po, sir. Sir, pag sinabing intramuscular inject, syempre sa laman. Pero marami, alam ko na, sir, yung punto ng itatanong mo sa akin, Sir Jebitan. May napanood kayo siguro nagtuturok sa pagitan ng batok at ng pakpak. Wala naman problema kahit saan kayo magturok. Iisa lang naman ang pupuntahan yan. No, sa katawan pa rin ng manok. Ang sabi kasi ng iba, wala raw mga ugat, no, sa pitso. Sir, kung walang ugat po yan at walang dugong dumadaloy dyan, nabubulok yan. Dito naman sa batok, concentrated ng ugat. Kasi nandyan yung malalaki. Yes. Bakit kailangan dyan magbigay? Sa pananaw namin, sir, wala naman masama kahit sa hita nyo ibigay yan. Dadating at dadating sa atayan. At ang atayan sa sala niyan at mag-spread ng gamot na yan. Kaya lang kasi kapag inject, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi yan fast acting. Pag inject ko, it takes 3 days before magsimula yung umepekto. Kasi magta-travel through veins pa yan. At yan magse-circulate papunta lahat sa atay, then si atay ang magsasala niyan. After ma-convert ni atay, yan ang magbabato sa katawan ng manok natin. Kaya usually, ang injectable is 3 days nag-i-start yan bago yan umepekto. Kahit research yan kay Google, matalino naman si Google. Unlike yung orally, pag na-dissolve ng kanilang intestine yan, antimano yan, extracted by digest system yan, pag sinabing extracted yan, nako-convert agad yan sa energy. So, ang waste niyan, diretso bowel. So, yun lang po, sir, ang sa amin. Yung sinasabi niyong brand, okay lang po ba yun once na gamitin ko kahit lumagpas ng 2 hours? Alin yun, sir? Yung Dr. Blues Night Owl. Oo naman, sir. Gaya na sabi ko nga sa inyo, sir. 2 hours before the fight. Pag sumobra, may epekto, tulog ang manok. Pag naman kinulang, tulog pa rin ang manok sa lakas ng gamot. Pag na-tsempuan mo naman, sigurado ka, makakalamang ka sa performance nila. Dahil gising na gising ang manok. Gaya nga nang sabi natin, pag na-tsempuan nyo ang Dr. Blues, talagang head knocking yan. Yung iba sinasabi, durog sa gamot. Ang head knocking ay palatandaan niya na high pointed na ang manok. Point na ang manok at very alert yan. Pero hindi ko sinasabing hindi natatalo ang nag-head knocking. Gaya ng sabi ko, parehas na may tari yan. Paunahang tumama kung sino ang nauna, lamang. Sa amin ho kasi, sir, hindi ho kami more on sa head knocking. Sa amin, mag-head knock o magpakita lang siya ng konting alog, ayos na sa amin yun. So, ganun lang ho yun, sir. Magandang gabi ho sa'yo, Sir Malun Halog. JB Tan, salamat po, sir. Di yung brand nyo na sinasabi mo na 30 minutes. Ay, sa akin yun, sir. JRB, Performance Driver. Brand ko ho yun.
exclusive ho sa amin yun, pero nagsishare ho kami ron sa mga gustong sumubok. Wala naman problema yun, Sir Malon Halog. JRB Performance Driver po yan. Sariling produkto ho ng JRB Game Farm. So, muli po, kung wala na hong magtatanong sa gabing ito, so tatapusin na ho natin ang real talk na to. So, salamat po sa mga nanood. Ang prolapse vent ay isang uri ng sakit na hindi ho gomboro, ay parang gomboro na tumatama sa manok 7 buwan pataas. Ang ating gomboro ay tumatama sa 4 na buwang pababang mga sisiw. Sir, i-message nyo lang ho sa JRB Game Farm kung gusto nyo hong sumubok ng produkto ng JRB Game Farm. Mag-message lang po kayo ron, sasagutin ho tayo ng ating mga staff. So, ma-affordable naman ho yan kung nakakabili nga ho kayo ng driver sa labas na 5 ml to 10 ml lang ang laman, na almost 250. Ito nasa 320 nga lang yata to, 350, pero 30 ml ang laman na ito. Ganun karami to. So, malaki ho kasing lagayan. So, salamat to, Sir Malon Halog. Basta message lang ho kayo sa JRB page, sasagutin ho namin kayo. Para Tapang, Joseph Tapang, maraming salamat din po, Sir JRB. Salamat po sa inyong lahat. Dami na naman natuto bro sa online. Share mo ng kaalaman. Nako, wala yon, Sir Jolly Concepcion. Walang problema, share natin ang i-share kung para ho kung sino man ang gusto mag-share, wala akong problema. Muli po, magandang gabi sa inyo. Ito ang katotohanan na lalabas sa labi sa araw-araw na sagutan. Ang Real Talk. Itanong mo, lalabas katotohanan dito kay Mr. Natural ng JRB Game Farm. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.